Ito pala ang kwento ng buhay ni Blackjack, isa sa mahusay na komedyan, at mga awit sa Pilipinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Ang kwento ni Blackjack, na kilala bilang hari ng Pinoy Reggae, ay makulay ngunit malungkot na kasaysayan ng isang lalaking nagmula sa simpleng buhay sa Olongapo City at naging isa sa pinakakilalang personalidad sa industriya ng aliwan sa Pilipinas noong huling bahagi ng dekada 1990. Maagang buhay at pinagmulan, 1969 hanggang 1990s. Ipinanganak si Joey Emoto Formara noong July 25, 1969, sa Olongapo City. Siya ay may halong lahing Banyaga. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo na may dugong Jamaican na nakadestino noon sa Subic Naval Base, habang Pilipina naman ang kanyang ina. Ang dugong Jamaican na ito ang naging malaking impluwensya sa kanyang natatanging estilo ng musika. Nagsimula ang kanyang hilig sa musika noong siya ay nasa high school sa Castillejos, kung saan una siyang kumanta. Kumita siya ng pera sa pagsama sa mga naglalakbay na comedy troupe na nagtatanghal sa iba't ibang probinsya. Kalaunan, lumuwas siya sa Maynila upang bumuo ng sarili niyang banda. Pagsikat, ang hari ng reggae, 1997 hanggang 2000s. Noong 1997, natuklasan siya ng Viva Records at agad siyang pinirmahan bilang recording artist. Ang kanyang debut album na noon at ngayon ay naging napakalaking tagumpay at nagtamo ng Platinum Record Award. Siya ang kauna-unahang lokal na solo reggae artist na tunay na sumikat sa mainstream music scene sa Pilipinas. Nakilala siya dahil sa kanyang mga tanyag na kanta at pag-arte sa pelikula. Mga sikat na awitin, modelong Charring, Good Boy, Noon at Ngayon, Asin at Paminta, mga parangal. Noong 1998 Awit Awards, nanalo siya bilang Best New Male Performer at Best Novelty Act. Pelikula at komedya. Lumipat din siya sa pag-arte at gumanap sa mga pelikulang komedya tulad ng Asin at Paminta kasama si Eddie Garcia at Stupid Love. Nakilala siya sa kanyang mabilis na pagpapatawa at kakaibang pagsasama ng reggae rhythms at makukulit ngunit makabuluhang liriko na madaling makarelate ang mga Pilipino. Mga pagsubok at huling bahagi ng buhay. Tulad ng maraming artista, nakaranas din si Blackjack ng matitinding pagsubok sa buhay. Noong 2014, itinampok ang kanyang buhay sa programang Tunay na Buhay ng GMA Network, kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan. Sa parehong taon, nasangkot siya sa ilang kaso kabilang ang malicious mischief at mga alegasyong may kaugnayan sa droga. Sa kabila nito, sinubukan pa rin niyang makabalik sa industriya sa pamamagitan ng mga live performance at pakikipagtulungan kay Lito Camo para sa mga bagong kanta bago siya pumanaw. Kamatayan at pamana. Noong November 21, 2016, nagulat ang buong industriya ng aliwan nang matagpo ang patay si Blackjack sa kanyang condominium unit sa Sampaloc. Siya ay 46 na taong gulang. Natagpuan siya ng kanyang anak na lalaki at may plastic na nakatikip sa kanyang ulo, dahilan upang magkaroon ng imbestigasyon ang pulisya ukol sa kanyang pagkamatay. Naiwan niya ang kanyang asawa na si Twinkle Estanislao at ang kanilang 4 na anak. Hanggang ngayon, nananatiling mahalagang bahagi si Blackjack ng musikang Pilipino. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga nagpasikat ng kakaibang pagsasanib ng reggae, ska, at novelty music sa Pilipinas, isang estilo na patuloy pa ring minamahal at pinapakinggan ng maraming Pilipino. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Huwag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!